Last episode. Hindi ko na malayang tumutulo ng mga luha ko. Pumasok muna ako sa classroom ko at doon inilabas ang sakit na nararamdaman ko. Sobrang bigat ng loob ko. Natigilan ako sa pag-iyak nang mag-ring yung phone ko. Nakita ko ang pangalan ni Gabriel sa screen. At dahil sa sama ng loob na nararamdaman ko, hindi ko sinagot yung tawag niya. Gusto ko siyang singhalan at sumbatan sa lahat ng mga ipinangako niya sa akin. Pero nawalan ako ng lakas. Tanging pag-iyak lang ang gusto kong gawin hanggang sa gumaan ang pakiramdam ko. Hindi pa ako handang kausapin siya dahil sobrang sakit na. Nasasaktan ako sa ginawa niya sa akin. Naisip ko agad na umuwi kay Odette kasama si Dexter. Hindi ko kayang makita ang pagmumukha niya. Nakalimang missed calls siya sa akin at wala akong balak sagutin ang mga tawag niya. Nang tumila na ang luha ko ay nagdesisyon akong puntahan ang anak ko sa room niya. Buo na ang desisyon ko. Hindi kami uuwi sa mansyon ngayon. Akala ko kasi totoo na lahat ng ipinapakita niya sa akin. Na hindi niya na ako sasaktan pa ulit. Nababawi na siya. Na hindi niya magagawang magpakasal sa iba kahit pa sabihing fake. Pero hindi eh. Niloko niya ako. Ginawa niya akong tanga. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko hindi nakaapak ang mga paa ko sa sahig. Tila ba lumulutang ako sa kawalan. Pagdating ko sa room ni Dexter ay iilang mga classmates na lang at mga yaya nilang nandoon. Nakasalubong ko yung advisor nila and I asked her if my son is still inside. But she replied, nakaalis na daw. Malinaw kasi ang bilin ko sa yaya niya na hintayin nila ako. Tinawagan ko siya at agad naman niyang sinagot. Pero kinabahan na lang ako bigla nang marinig ang boses niyang nanginginig at umiiyak. Hindi ko siya makausap ng matino, kaya dali-dali akong naglakad pabalik. Pero papaliko na ako sa isang daan. Nang makita ko siya na tumatakbo papasok sa back gate. Agad ko siyang sinalubong at hindi ko na mabilang ang kabang nararamdaman ko. Dahil hindi niya kasama si Dexter. Yaya, ang anak ko! Pero ganun na lang ang kabang lumukob sa akin nang mapaiyak siya. Sorry ma'am, pupuntahan ka sana namin sa room mo pero may lalaking lumapit sa amin at sinabing bagong driver siya ng family Abilino. At nang makasakay na kami sa kotse ay bigla na lang nila akong tinutukan ng armas at tinulak. Nanginginig na paliwanag niya. Muli akong napahigbi at binalot ako ng kakaibang takot. Diyos ko, ang anak ko. Napatakip ako sa mukha ko at hindi ko alam ang gagawin. Tinanong ko siya kung natatandaan niya ba yung itsura at pati yung plate number. Ang sabi niya ay hindi. Ngunit yung mukha siguro maaari niyang matandaan. Agad ko siyang hinila dahil ire-report ko ito sa pulis. Ngunit mabilis niya akong pinigilan. Ma'am, sorry po. Kasalanan ko. Hindi ko kasi kinilala agad. Akala ko kasi totoong bagong driver siya ni na Sir Gabriel. Nanghina ako ng husto at para na akong bibigay. Napatingala ako sa langit at lihim na nananalangin na sana'y walang masamang mangyari sa anak ko. Ayoko nang pagalitan siya dahil alam kong nagkamali siya. Kaya mabilis ko na lang siyang hinila at kailangan naming humingi ng tulong sa mga pulis. Nanginginig ang mga kamay ko nang hinahanap ang pangalan ni Gabriel sa phone ko. Agad ko siyang tinawagan ngunit out of coverage siya. Pwedeng lakarin ng police station kaya napalakad takbo kaming dalawa ni Yaya. Marga! Biglang may tumawag sa pangalan ko at napahinto ako. Napalingon ako at nakita ko si Henry na kumakaway sa kabilang lane ng daan. Napahinto siya at napaisip ako na baka pwede niya kaming tulungan. Henry! Tawag ko sa kanya. At akmang maglalakad na kami nang bigla-bigla na lumay humintong isang van sa mismong harap namin. Marga! Sigaw ni Henry. Ngunit mabilis akong nahila ng isang lalaking may suot na takip sa muka. Nagpumiglas ako ngunit malakas siya. At agad niya akong naisakay. Narinig ko pang malakas na pagsigaw ni Yaya. Ngunit naisara agad ang pinto at mabilis na tumakbo ang kotse. Napasigaw ako at nagpumiglas ngunit marami ang pumipigil sa akin. Hanggang sa may tumakip na lang bigla sa bibig ko. Naamoy ko ang kakaibang amoy at bigla na lang akong nahilo at dumilim yung paligid ko. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Blurred pa yung paningin ko at iginala ang mga mata ko sa buong silid. Napaka-unfamiliar ng kwartong ito. At pumalik ang takot at kabang naramdaman ko nang maalala ang lahat ng pangyayari. Ngunit hindi ako nakagalaw agad dahil may tali ang kamay ko na nakagapos sa likod ng silya. Ngunit napalingon ako nang may marinig akong boses sa di kalayuan sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Jana na nakatali din sa kabilang silya ngunit may takip yung bibig niya. Jana? Napailing-iling siya at umiiyak. Napaiyak na rin ako at pilit niyang inaalis ang tali dahil paulit-ulit siyang gumagalaw.
Pilit ko ring inaalis ang tali pero hindi ko kaya. Narinig kong paulit-ulit na pagtinig ni Jana at hindi ko makuha kung anong nais niyang iparating sa akin. Ngunit sinundan ko ang mga titig niya. Nandun sa isang bote na walang laman. Nandun siya sa paanan ko banda at kapag naabot ko ang mesa ay maaaring mahulog ito at mabasag. At pwedeng gawing pangputol ng tali. Sinikap kong sipain at abutin ang mesa upang mabasag yung bote. Ngunit hindi ko kaya at hindi maabot ng paa ko. Nanginginig ang buo kong katawan sa takot na nararamdaman ko ngayon. Ngunit sa ilang minuto niyang paggalaw-galaw ay unti-unti niyang natatanggal ang tali sa kamay niya na nakagapos sa likod ng silya. Nagkaroon ako ng konting pag-asa nang makita na nakalas niya ito. Agad niyang tinanggal ang nakatakip sa bibig niya. Jana, ako pa. Please. Lumapit siya sa akin at may nakita kong pasa sa mukha niya. Tinanggal niya ang tali sa kamay ko at ang sakit na ng braso ko. Marga, we have to get your son from Trina. Mahinang sabi niya at nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Nandito ang anak ko? Siyang kumuha sa anak ko? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Yes, and kinulong niya ako sa lugar na to, Marga. 3 weeks ago. And ginaya niya ang mukha ko. Umiiyak na sabi niya. Nabigla ako sa sinabi niya at hindi ako makapaniwala. She's totally crazy. She said aagawin niya si Gabriel mula sa'yo. At ang Jana na pumunta sa mansyon ay hindi ako yun. Si Trina yun. Diyos ko. Ngunit ang sabi niya ay wala kaming madaanan sa kwartong ito. Napakawalang puso ng babaeng yun. Nababaliw na nga siya. At tama ang sinasabi ni Jana. Anong klaseng tao at kapatid siya? Nagawa niyang ikulong ang sarili niyang kapatid at pahirapan upang magamit niyang mukha nito. Ang buong akala ko ay si Jana yung pumupunta sa mansyon. Ibig sabihin siya rin yung nakausap namin sa mansyon. Pagkatapos na muntik matangay si Dexter ng isang lalaki sa mall. At ang Jana na kunwari ay tutulong para matunto ng kapatid niya ay hindi pala siya, kundi si Trina. Kaya palang hirap niyang hanapin dahil nagpalit siya ng mukha. Anong gagawin natin? Kailangan kong mailigtas ang anak ko, Jana. Nanginginig kong sabi. Napahikbi siya at napatitig ako sa braso niyang may iilang pasa na rin. I don't really know what to do, Marga. Kailangan muna nating mabuksan ang pinto. But nasa labas ang lock. Nagkatitigan kami nang may narinig kaming ingay mula sa baba. Napaalarma kaming dalawa at hindi namin alam ang gagawin. Nanlaki ang mga mata ko nang muli niya akong tinalian. Ano ginagawa mo? Huwag kang maingay. Kailangan natin paniwalain si Trina na nakatali pa rin tayo. May masama siyang binabalak, Marga. She's not my sister anymore. Napakasama ng puso niya. Mabuti na lang at mabilis ang pagkilos niya at muli siyang bumalik sa inupuan niya kanina. Unti-unting bumukas ang pinto at napatingin ako sa taong pumasok. It was Trina. Muling nabuhay ang kakaibang galit sa puso ko para sa kanya. Bigla ko na lang naalala ang lahat ng mga kasamaang ginawa niya sa akin mula noon. At siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap ko. At wala nga siyang kasing sama. Hi, Marga. How are you? Nakangisi niyang sabi at sinamaan ko siya ng tingin. Napakasama mo, Trina. Nasaan ang anak ko? Galit kong singhal sa kanya. Ngunit wala akong ibang narinig kundi ang nakakarindi niyang pagtawa. Relax, Marga. Maglalaro pa tayo, okay? And then kapag natalo kita sa larong ito, akin na si Gabriel. Okay ba yon? Malambing na sabi niya na lalong nagpagalit sa akin. Mahina ka rin ano? You're a teacher, right? But still walang muwang sa mundo. Kaya kita kinausap kanina ay para mapadali ang pagkuha sa anak mo. Hindi mo alam yun kasi nga wala kang alam. And now I will make sure na mapapasakin si Gabriel. At yun ay kapag nawala ka na. At muli siyang ngumisi sa akin. Desperada ka na talaga, no? Kahit mapapasayo siya, Trina, hindi ka niya mamahalin. Dahil napasinghap ako na bigla na lang niya ako sinampal. At muli niya na akong sinampal sa kabilang pisngi. Kaya napadaing ako sa sakit. He's mine, Marga. Mga agaw ka. Pinapangako ko hindi kayo mabubuo at magiging masaya. Kinapos ako ng hininga nang bigla na lang niya akong hinawakan sa leeg. Halos nawalan ako ng lakas ngunit nagawa kong maigalawang pa ako at sinipa ako siya sa binti. Malalagot ka talaga sa akin, Marga. Pahamak ka sa buhay ko at kailangan mo nang mawala pati ng anak mo.
Nanlaki ang mga mata ko nang bumunot siya ng armas mula sa tagiliran niya. Binalot ako ng matinding takot at kaba. Ngunit nang akmang itutok niya na sa akin ang armas ay bigla na lang siyang tumilapon sa gilid dahil sinipa pa siya ng sarili niyang kapatid. "Let's go!" Agad niya akong hinilat na tarantakot, bigla na lang napatakbo. Sabay kaming napatili nang ipinutok niya ang armas. Ngunit mabilis kaming nakalabas ng pinto. Nanginginig ang mga tuhod ko habang palabas kami sa pasikot-sikot na daan. Muli kaming nakarinig ng putok ng armas at mga tawa na tila nahihibang. "You can't run from me, Marga. Matatapos rin kita." Rinig kong sigaw niya habang nangihinang nakatago sa isang malaking haligi. "Magpapakita ka o uunahin ko ang anak mo? Mamili ka!" Napatulo na lang ang mga luha ko nang sabihin niya yon. Marga, please stay." Mahinang bulong ni Jana sa akin. Ngunit hindi ko na mapigilan ang sarili ko nang marinig ko ang boses ng bata na umiiyak. "No, it was my son Dexter." No! Please, Trina, huwag ang anak ko." Nangihina akong pakiusap. "There you are." "Pero pasensya ka na, Marga. Kailangan mo nang mawala ngayon." "Trina, huwag ka magkakamali." Natuod ako nang makita ko si Gabriel na may hawak ring armas at nakatutok ito kay Trina. At nasa tabi niya rin si Henry. No! Hagulgol kong sigaw dahil tinutukan niya ng baril ang anak ko. "Trina, please, itigil mo na to." Umiiyak na sabi ni Jana. "No! Hindi ako papayag na mananalo ang babaeng yan. And you, Jana, you know I like Gabriel since then. Pero pumayag ka pa rin ligawan ka niya. Kaya sana mawala ka na rin. Dapat sa akin siya, hindi sa'yo. At hindi sa'yo, Marga." "Freeze! Ibaba mo ang armas mo!" Sigaw ng bagong dating na pulis at natatakot ako sa maaaring gawin niya sa anak ko. "No! Subukan niyo lang lumapit dito at mawawala ang batang to. Huwag mong idamay ang anak ko." Galit na sigaw ni Gabriel sa kabilang side. "Dahil kung tinanggap mo lang ako noon pa, Gabriel, hindi na mangyayari to. You know I love you, right? But what? Lagi mo akong tinataboy at hindi pinapansin. Mas pinili mong mga agaw na yan." Napahikbi ako dahil natatakot ako para sa kaligtasan ng anak ko na nasa mga kamay niya. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin, kapag napahamak siya. "Please, we can talk about it, Trina. Pakawalan mo lang ang anak ko." Napatingin ako kay Gabriel na ibinaba yung armas na hawak niya. "No! Niloloko mo lang ako. Magpapakasal na kayo. Dapat sa akin ka lang, Gabriel. Akin ka lang." "That's why we can talk about it. Pakawalan mo ang anak ko at ikaw ang pakakasalan ko, Trina. Come on." Natigilan siya at napatitig kay Gabriel. Nasaktan ako sa sinabi niya, ngunit alam ko sa sarili ko na hindi ito ang panahon para intindihin ang nararamdaman ko. Dahil ngayon napagtanto ko na ang lahat, na hindi nagsinungaling si Gabriel sa akin about the agreement. Gawa-gawa lamang yun ni Trina para sirain kami. "No! You're lying, Gabriel." "I'm not. Believe me. Let him go at sasama ako sa'yo." Napatingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. "Really? And you were going to marry me, right?" At pakiramdam ko wala na talaga siya sa isip niya. "Yes, of course. I will. Come on, let him go." Gusto kong pigilan si Gabriel nang maglakad siya papunta sa pwesto ni Trina. Halos gusto kong tumalon sa tuwa nang nakatakbo si Dexter papunta sa pwesto ko. Ngunit parang pinagpira-piraso rin ang puso ko nang makita kong nagkayakap silang dalawa. "Napakasama mo!" Nagwawalang sigaw niya at nakita ko na lang na nakaposas na ang dalawang kamay ni Trina. "Hindi ko mamahalin ang kagaya mong walang puso, Trina. And you will rot in jail." Galit na saad ni Gabriel. Ngunit tila nag-slow motion ang lahat nang mabilis na binunot ni Trina ang armas na nasa tagiliran ng isang pulis at itinutok ito. "Gabriel!" Napasigaw ako at napapikit dahil hindi ko kayang makita ang lahat ng maaaring mangyari. Tunog ng armas ang narinig ko habang yakap-yakap si Dexter. "Marga, tabi!" Napamulat ako ng mata at muli kong narinig ang iilang tunog ng armas. At basta ko nalang nakita si Henry na nakaharang na sa harap namin at unti-unti siyang napahandusay sa sahig. Henry!" Nanginginig kong sabi at nakita ko ang tama sa katawan niya. Parang naistatwa ako sa kinatatayuan ko. Ngunit mas hinanap pa rin ng mga mata ko si Gabriel. Napahagulgul ako ng iyak nang makita ko siyang nakaluhod
habang nasa braso niya si Jana na may tama rin sa katawan. Nandilim na lang bigla ang paligid ko at ramdam kong bumibigay na ang katawan ko. Nagising ako sa isang kwarto na puro puti lang ang nakikita ko. Ngunit naramdaman kong bigla na lang may yumakap sa akin at hinalikan ako sa noo. God, you're awake, wife. Mabilis na bumalik sa alaala kong lahat ng pangyayari at bigla na lang akong tinubuan ng kakaibang kaba at takot. Napatitig ako sa kanya ngunit wala akong nakikitang iba sa kanya. Okay ka lang ba? Natamaan ka rin ba? Naiiyak kong tanong sa kanya. Shh, I'm fine. Don't cry, wife. Buhay ako. And I'm happy to know that you're safe now. Because you were bleeding nang itinakbo ka sa ospital. Hindi ko kakayanin kapag nawala ang baby natin. Napahikbi ako at napayakap sa kanya dahil sa mga narinig ko. Si Dexter, nasaan ang anak natin? Hush, my wife. He's fine. Don't worry. Nakay Odette siya. Take a rest and don't think about that incident anymore. Please, don't stress yourself. Pero si Jana, si Henry. Nakita kong lungkot sa mga mata niya. Kaya nasaktan ako sa dahilang si Henry ang nagligtas sa buhay namin ni Dexter. Don't worry. They'll be fine. Hindi pa ako nakatanggap ng balita tungkol sa kanila. But I'm sure they will be fine. Let's just pray for them. After all, malaking utang na loob ko sa kanila. Jana covered up her body for me. And Henry did that for you. Napakunot noo ako at napatitig sa kanya. She did? Napatango siya at niyakap ulit ako. Thanks to her. Dahil kung nagkataon baka hindi ko na kayo makasama pa. But God is really powerful and kind. He still give me a chance to be with you. Kaya ikaw, wife, magpahinga ka na muna, At kalimutan mo na ang nangyari. Si Trina, nahuli na ba siya ng tuluyan? Baka makatakas siya at susugurin tayo rito. Kinakabahan kong sabi. No, wala na siya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako nang malamang wala na si Trina. Walang choice ang mga pulis kundi tamaan siya ng armas. That's enough. I said just take a rest and no more question. Just rest, okay? Napatango ako sa kanya ngunit bumabalik pa rin sa isip ko ang mga nangyari. Ikaw, hindi ka ba natamaan o nasugatan? Tanong ko bigla. Of course not. Don't mind me. Ouch! Napakunot noo ako at biglang kinabahan dahil may nasagi ako sa tagiliran niya. Gabriel! Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang malaking bandage sa tagiliran niya. Shh! I'm fine. Don't worry. Gasgas lang yan. Pero mas napuruhan si Trina. Sinamaan ko siya ng tingin pero nagpa-cute lang siya sa akin. Natila natural lang sa kanyang matamaan sa tagiliran. Kung hindi ko pa nasagi, hindi mo sasabihin. Inis kong tanong sa kanya. Humiti pa talaga siya sa akin at ginawaran ako ng halik sa labi. I love you so much. I'm sorry about that. Ayoko lang na mag-alala ka pa. And I'm sorry if I'm late for rescuing you. I failed to protect you. But this time I promise that would never ever happen again. At muli kong naramdaman ng mainit na yakap niya. At kahit hindi niya pa sabihin, na ramdam ko na secured ako sa mga braso niya. Wala namang may gusto at mag-aakalang mangyayari yun eh. At hindi siya pumalpak sa pagprotekta sa amin. I really love this man. And I hope wala nang mananakit pa at sisira sa pagsasama namin. Makalipas pa ang ilang linggo. Wala nang sasaya pa sa babaeng nakangiti at nakasuot ng white wedding gown na nakaharap sa isang full-length mirror. Punong-puno ng kasiyahan ng mukha ni Marga. Kaligayahan na hindi na mapapalis kailanman. And yes, I'm so very happy yet super nervous this time. Habang inaayusan ako ay hindi na ako mapakali pa. Ngiting-ngiti sina Odette at Jana sa akin nang matapos na akong ayusan. What a gorgeous woman, Odette said. At napangiti ako at yumakap sa kanya pabalik. Thank you so much, Odette. Lalo na sa mga itinulong niyo ni Jana. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Oops, wala nang iyakan, Marga. It might ruin your makeup. Just smile, okay? Sobrang ganda mo ngayon. Hirit pa ni Jana. And yes, thank God dahil ligtas sila ni Henry. At sobrang laki talaga ng utang na loob namin sa kanilang dalawa. Dahil sa pagsagip nila sa buhay namin ni Gabriel. Thank you so much, guys. You're welcome. Sabay pa nilang sabi kaya nagkatawanan kaming tatlo. And there, bigla na lang pumasok ang ina ni Gabriel. Napatingin sila sa akin at saka nagsenyas na lalabas na muna sila. Nagkatitigan muna kami at sa huli ay ngumiti siya sa akin.
At hindi ako makapaniwala dahil sa mga ngiting nakikita ko sa mga mata niya. First of all, Marga, I just want to apologize. I know hindi ako naging mabuting ina at manugang sa'yo. But there, hindi ka sumuko na ipakita ang good side mo. I'm really sorry, darling. Bigla na lang siyang napaiyak sa harap ko. Hindi ko mapigilang matouch at nag-init bigla ang sulok ng mga mata ko. I'm sorry, Iha. I'm so mean to you all this time. But pinagsisisihan ko ang lahat ng nagawa kong pang-aapi sa'yo. Akala ko kasi, kayamanan lang ang habol mo sa anak ko. I never thought he did a very big mistake on you. At siya palang nakagawa ng kasalanan sa inyong dalawa. I'm really sorry. Napailing-iling ako at hinawakan siya sa kamay. It's nothing, tita. Huwag mo na pong isipin yon. Matagal na po kitang napatawad. Napatitig siya sa akin at sa huli ay niyakap niya ako. Thank you so much. And call me mommy. It's mommy. Muli ay napangiti ako dahil sa sinabi niya. Ganito pala ang pakiramdam kapag pinalaya mo na ang lahat ng sakit at galit sa puso mo. Para na nga akong lumulutang sa kasiyahan. Okay, are you ready? Tanong niya sa akin kaya napangiti ako at napatango. Alright, so let's go and I'm pretty sure na iinip na yung anak ko kahihintay sa'yo. At sabay kaming napatawa. Hindi ko pa rin maiwasang kabahan nang makarating kami sa church. Ngiting-ngiti si Jericho nang makita niya ako. Siya kasi ang maghahatid sa akin. You look beautiful, Marga. Dapat may paeksena ka. Napakunot noo ako sa kanya at napatitig habang natatawa siya. Ano na namang eksenang naisipan mo? Like, tawagan mo si Gabriel and sabihin you don't love him, na hindi mo siya kayang pakasalan. Runaway bride ba? Then sabihin mo sa huli it's a prank. Sabay taas baba niya ng kilay niya. Pasaway ka talaga. Narinig ko ang paghalakhak niya nang sabihin ko yon. Just kidding. I know you love each other. O tara na. Hinihintay ka na sa loob. Napatango ako sa kanya. And ayun na nga. This is the most prettiest and the best march in my whole entire life. At habang nagmamarcha ako ay napapalingon ng mga taong nakadalo sa pinakamasayang araw namin. And there I saw the guy I love. Tila nalak ang mga mata naming dalawa na magtama ito. Nakatitig lamang siya sa akin at ganon din ako sa kanya. At nang makarating ako sa harap niya ay ginagap niya agad ang kamay ko. Nagkangitian kaming dalawa at pinipigilan ko wag maiyak sa harap niya. At nagsimula ng ceremony ng wedding namin. You may now kiss the bride. Yun lang ang huling narinig ko at unti-unti nang tinanggal ni Gabriel ang belo. I love you so much, wife. Naiyak na lang din ako nang makita ang mga luha niya. Ang totoo, hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng mga nangyayari. Akala ko hindi na kami aabot sa pangyayaring ito. Sa lahat ng mga pinagdaanan namin, akala ko muli akong mamumuhay ng mag-isa. But God is good. Hindi niya hinayaang muli akong masaktan at malungkot. He did all the best in my life. At yun ay ang pamilya na ibinigay niya sa akin. I love you too, hubby. Pinahira niya yung mga luha ko at itinawid ang espasyong nakapamagitan sa aming dalawa. Ramdam na ramdam kong init na hatid ng mga halik niya at aaminin ko wala pa ring ipinagbago ang pakiramdam tuwing ginagawa niya sa akin ito. I really love this man. Nagpalakpakan ng mga tao pagkatapos niya akong paulanan ng halik at nauwi sa tawa ng yakapin niya ako. At after ng picture taking ay dumiretso kami sa venue at nandito kami ngayon sa gitna. Nakatitig sa isa't isa habang sumasayaw at walang sawang ipinaparamdam ang pagmamahal ng bawat isa. I love you. Bulong niya sa akin kaya napangiti ako. I love you too, Gabriel Abilino. Ikaw lang, wala nang iba. Nakangiti kong saad. Ngumiti din siya sa akin. Muli niya akong ginawaran ng halik sa labi na tinugon ko ng buong puso. Napakasaya ng puso ko ng sandaling yon. Lalo na't ganap na silang mag-asawa ni Gabriel at buo na ang kanilang pamilya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.